Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. This is me, Jubibay again. So for today's video, I would like to share to you yung aking journey as an applicant ni BPI-EIA. Ayun guys, sobrang hirap pa naman during yung application ko. Pero naipasa ko naman siya lahat-lahat. And I hope kayo rin. And this video will help you kung paano yung naging process ko during my application. And sana din malagpasan nyo ang mga ito. Magbibigay lang ako ng mga tips and kung ano yung mga requirements na binigay sa akin para din maging advanced na kayo. At I would like to congratulate sa lahat ng nakapasa at naipasa ang training ni BPI-EIA. Congratulations sa ating lahat. So yun na yan guys, pag-usapan natin kung ano yung naging process. Kasi sa dami na nag-chat sa akin sa TikTok, dami nagko-comment, parang hindi ko na kaya siyang isa-isahin. Or isang feg. Ayan, hindi. Proud lang talaga ako na one of the BPI-EIA channel. Ayan guys, let's go back to our topic for today's video. Paano ko nga ba naipasa ang lahat ng ito? Lahat ng ito. Paano ko nga ba siya naipasa? First of all, hindi naman ako nagpasa ng application ko sa BPI. Sila yung tumawag. Sila yung tumawag sa akin and nakuha nila yung application ko sa JobStreet, Indeed, dahil nagpasa ako dun. So, ayun guys, nagpasa ako sa JobStreet and dun nila ako nahanap. Nung nagtawag na sila sa akin, sabi, "This is Miss Jubilin B. Canizares." Drama. "Yes, ma'am. This is Jubilin B. Canizares speaking." Ganon. "Hi, ma'am. Nakuha pala namin ng iyong number sa iyong application na pinasa mo sa JobStreet. Are you willing to take this job offer po sa BPI?" Sabi ko, wow, bangko. Charot. Gusto ko yan. "Yes, ma'am. I will take the opportunity." Ganon, guys. I will take the opportunity. "Okay, we will conduct your initial interview today." Ganon guys, agad-agad. In-initial interview ako agad-agad on the spot. So, syempre sasagutin sila ng maayos, na ganyan. Ang daming tanong. Pero lahat yung nasagot ko. Wow! Just be true to yourself, guys. Yun yung advice ko. Akala ko nga guys, na-scam na naman ako. Nai-scam ako. Pero, totoo pala. Totoo pala siya. So, ayun, nag-take ako ng initial interview and then, kinabukasan, sinet nila ako ng appointment for my exam. Online exam lang siya. So, tinake ko siya dito sa bahay. And then, guys, after ko nun, tumawag sila kinabukasan sa akin after ko mag-exam. "Hi, Miss Jubilin, congratulations that you passed the initial and the examination." Wow! Grabe, guys. Charot. Ayun, so, you need to take the steps. Final interview ka na, girl. So, final interview nila ako. Nag-set sila ng time and date. Pero, guys, nakakalungkot lang kasi nag-set sila ng time and date. On the spot na naman. Hapon. So, tinakbo ko from Marikina to Cubao. Ayan. Nag-take ako ng exam. Nag-final interview ako sa Cubao. Dun sa main branch ni BPI. So, BPI-EIA, nag-take ako doon. So, nung nag-final interview ako doon, ayun, so far ako ang pinakahuling final interview, guys. And, masasabi ko, mahirap siya na nakakakaba. Pero, just be confident talaga. Para makuha mo yung nag-i-interview, yung loob na nag-i-interview sa'yo na, this job fit for me. This job really needs me. This job, diba, is para sa akin talaga. So, ayun. Final interview, naging okay naman. And, on the spot ko din nalaman yung result. Sabi naman, congratulations. Guys, nakadepende sa scenario, sa situation, yung mga sinasabi ko. Kasi nga, ako, yung pag-final interview ko, sinabi agad yung result. Meron kasing mga nag-final interview na hindi agad sinasabi yung result, nag-email or tatawagan kayo. So, i-wait nyo lang
Just be positive. Okay, guys? Yung sa akin, after ng interview ko, sinabi agad if nakapasa ako hindi. So, sinabi sa akin na congratulations, nakapasa ka. Ayan. So, nakapasa nga ako ng final interview. And actually, guys, iisipin mo, for deployment ka na, mag-i-start ka na, no. Nag-wait talaga ako ng 3 months bago ako ma-deploy. Kasi nga, marami ka pang kailangan asikasuhin na requirements. And, marami silang hinihingi sa yung papers. Like, as in marami. So, dapat sa previous job mo, may certificate ka of clearance. May, ayan, certificate of clearance, certificate of employment. Clearance, nakapasa ka na. And you need to take a medical examination. That was PEME. Actually, may separate ako video nun. May vlog ako nung nag-PEME ako. Okay? Nag-pre-employment examination ako. Separate video, ilalagay ko yung link dito kung anong mga pinagagagawa ko dun. Kasi may mga nag-a-apply ng work talaga na naghahanap ng process kung paano yung pagpa-process ng PEME. And meron ako nun. Kaya panoorin nyo para malaman nyo. Okay? And after nun, nag-medical ako. So, sagot naman nila yun. Yung sa akin kasi in-reimburse nila. And after nun, hindi ka pa ma-deploy agad-agad. Kasi may training pa. Hindi ka mag-work. So, kailangan mo ma-train. And syempre, matagal talaga bago ko makuha yung training period na yun. Umabot siya ng 3 months. Pagkatapos ko na ng magpa-medical, Saturday ako nagpa-medical and Tuesday kailangan ko ng mag-training. So, may nadali nila. Yung pag-medical ko. And then, yes, nag-training ako sa Makati. Doon kasi yung training center ni BPIAIA. And also, guys, no, hindi madali yung training sinasabi ko sa inyo, to be honest. Hindi madali. Ang dami mong pagdadaanan. Ang daming exam. Kasi siguro kung nalaman ko lang na ganun kahirap yung training, hindi ko na siya ginaw yung job na to. But since I was surprised talaga na grabe, ang daming exam na pagdadaanan, ang hirap ng training. Pero nalagpasan ko siya and I will insert the video ng graduation ko dito. Picture na lang saya ng graduation ko. Kasi may graduation ko yun. And then, ang daming pa perks. Binigyan ako ng tablet at may mga pa-notebook pa sila. So guys, grab the opportunity. After ko na ma-comply lahat-lahat ng mga requirements and all, ng initial interview, exam, and final exam, nagpa-medical ako, and medyo matagal talaga yung process ni BPIAIA. Dahil nga, 3 months ako nakapag-start gawin ang lahat ng yun. Pag sinabi na, pwede ka na magpa-medical, you're good to go na. Ibig sabihin nun, it's a sign na pwede ka nang ma-deploy, makapag-training. Okay? Pag na-training ka, bayad yun, guys. Bayad ang ingay sa labas. Bayad ang training mo. Kung magkano yung rate mo, yun yung bayad. Yun yung marireceive mo na salary. And, yung sahod nyo is through ATM naman. Kita mo naman, BPI. So, doon mismo din sa sahod kayo. So, ayun na guys. After kong gawin ang lahat ng yun, okay na, nakapag-training ako. Sinabi ko pa naman sa inyo na hindi ganun kadali yung training, pero kailangan nyo yung gawin para talaga sa job na to. Dahil hindi siya basta-basta. Bank Assurance Executive ang aking posisyon. So, ganun siya ka-critical. Hindi siya madali. Anyways, kahit anong naman ata yung posisyon mo na ina-apply mo sa BPI, medyo matagal talaga ang process. Kailangan talaga sa trabahong to, pag nag-a-apply ka, mahaba ang pasensya mo. Dahil kung ikaw ay madali lang mag-give up, so this job is not for you, to tell you honestly. Dahil nga sobrang dami ng hinihingi nilang requirements, sobrang haba ng sobrang tagal ng application process. So you need to handle with care. I-handle mo talaga yun at talaga haba pasensya. Lang naman guys ang ma-share ko sa inyo. Pero sasagutin ko talaga yung mga nagtatanong sa akin kung gaano daw katagal ang process ng application. Yung sa akin talaga nag-3 months siya guys. To be honest, na initial interview ako, it was first week of December. November. November ako na initial interview. Nag-set sila ng final interview. It was first week of December. And then malalaman ko
na kailangan ko pang kumuha ng tax, BIR. Ang dami nilang hiningi sa akin requirements talaga, guys. So, ayun, kinumply ko yung lahat ng mga requirements. And baka gumawa ako ng mga separate video na requirements. Kung gusto nyo, i-comment nyo lang. Para alam ko naman kung paano ko kayo matutulungan at masashare ko din kung yung mga kailangan. So guys, ito last kong tip sa inyo. Wag kayong mahihinaan ng loob kung walang email na nare-receive or tawag. Pwede nyo namang puntahan mismo dun sa branch or pwede kayong mag-email kasi active naman ang email ni BPI. Kailangan nyo talagang asikasuhin yan after ng final interview nyo. Kasi ito yung mga problem na madalas i-chat sa akin. Ma'am, hindi pa daw sila nag-update. Anong update sa application ko? 1 week na ako naghihintay. Yung iba 1 month na. Ganun talaga po, mga ma'am, mga sir. Maghihintay po talaga kayo ng ganun katagal. Kaya, kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho na mabilisan lang, so, pwede ka na mag-apply sa iba. Ayan, mahirap talaga. Kaya, kailangan hintayin mo at mag-update ka na lang. Email ka sa BPI. Guys, for today's video, and comment nyo kung ano pang gusto nyong ipa-vlog sa akin, or comment nyo kung ano pa yung gusto nyong gawin natin. Ano pang mga paano ang mga tanatanong ninyo, sige, i-comment nyo lang yan. At gagawa natin ng paraan na masagot natin yan ng tama at i-share ko sa inyo yung kailangan ding malaman ninyo. So, ayun guys, I hope to see you in my next vlog. And don't forget to subscribe and like on my YouTube channel. Bye! Guys, see you on my next vlog. Bye!